So, good evening everyone. Welcome po sa ating midweek service online. And dalangin ko po sa ating lahat na patuloy nating nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Amen. Sa ating mga buhay, sa bawat araw, patuloy po nating nararanasan ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala, maging ang proteksyon. Amen. Sa bawat isa. So, napakaganda po ng ating topic ngayong gabi. At ito po ay tungkol sa building a strong character. Amen? So, tayo po ba ay nakaranas na magalit sa isang tao dahil hindi siya kumikilos na ayon sa ating inaasahan? O kaya naman marahil naramdaman mo na walang katiyakan yung ating mga nangyayari sa ating mga buhay. So lahat po tayo ay naghahangad ng katatagan at pagiging maaasahan. Amen? So itinuturo po sa atin ng Biblia na bilang Kristiyano, dapat tayong kilala sa ating matatag at consistent na character. Amen? So napakaganda po ng ating topic na ito at ang ating pong verse ngayong gabi is in Romans chapter 5 verse 5. Samahan niyo po akong basahin ito at sabi po dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen? So ngayong gabi po, atin pong pag-uusapan, paano po ba binubuo ng Diyos ang ating mga karakter? Sa Biblia po, ang karakter sa Hebrew ay selem, nang ibig sabihin ay statue. No? Statue. Nakakita na po ba kayo ng statue? Na ang statue po ay fix, hindi gumagalaw, no? Ano man ang bagyo, ano man ang mangyari, ano mang lamig, no? Sa ibang bansa po, napakadaming statue, no? At ano man ang sitwasyon ng panahon, nananatiling matatag ang isang statue dahil fix po siya, no? Hindi po siya gumagalaw. So ang statue po ay nadadaanan ng napakaraming bagyo. Andun pa rin, nakasmile pa rin, no? Nakasmile pa rin ang isang statue. So ito po ay isang illustration lamang na tayo din po ay dumadaan sa matitinding problema, mga kapatid. Tayo po ba ay nananatiling matatag? Tayo po ba ay nananatiling nakangiti sa kabila ng pagsubok, sa kabila po ng mga suliranin po ng ating buhay? Tayo po ba ay nakikitaan ng magandang karakter? Amen? Kaya dito po ipiniliwanag ni Apostle Paul o Pablo na kung paano binubuo ng Diyos ang ating karakter dito po sa Romans 5:3-4. Sabi niya po doon again, hindi lamang iyan, kundi nagagalak tayo sa ating mga paghihirap dahil ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga po ng karakter. At ang karakter naman po ay nagbubunga ng pag-asa. So, dito po sa ating binasa, napakalinaw po, no? Ang prosesong ito po ay tulad ng isang iskultor, no? Na gumagawa o humuhubog ng isang statwa o statue. Amen?
Napakarami pong statwa dito sa Pilipinas, even sa ibang bansa na pinupuntahan pa ng napakaraming tao para lang po magpa-picture, no? At ang gumawa po nito ay isang eskultor. At ano po ba ang mga pinagdaanan ng eskultor para magawa niya ang isang napakagandang statwa o statue? Meron po dong paghihirap, katulad po sa verse na binasa po natin. Tulad ng paggamit ng eskultor ng martilyo, pait, para lang mahubog o hubugin yung statwa o itong bato. Amen? So, hindi madali ang isang eskultor ang gawin ang statwa or statue. Grabe po yung hirap. Grabe yung pawis o dugo, no? At pagod na pwede pong maranasan ng eskultor para mabuo, para lang maging maganda ang isang statwa. So ganito rin po si Lord. Ginagamit ng Diyos ang mga hamon at mga paghihirap natin upang hubugin po tayo para lumabas yung ganda natin, mga kapatid. Amen? Kaya kung nakakaranas ka ng mga hirap, huwag niyo pong sukuan. Huwag po kayong tumigil dahil yan ay parte ng paghubog sa'yo ng Diyos upang magkaroon tayo ng magandang pag-asa at magandang hinaharap po sa ating mga buhay. Kailangan pong maranasan ng mga paghihirap. Minsan hindi mo nauunawaan ang mga nangyayari sa buhay mo. Amen? Pero gusto kong sabihin sa'yo, kapatid, yan ay testing ng Diyos sa buhay natin. Dahil gusto ng Diyos na lumabas ang iyong ganda. Katulad ng isang eskultor na binubuo, hinuhubog ang isang statwa. Para saan po yun? Para lumabas ang ganda ng isang statue. Amen? Meron po isang sikat na statue sa Bahamas. Queen Victoria statue located in Parliament Square. Nakilalang kilala po ito, Queen Victoria. So ito pong statue na ito ay nakasuot ng gown, wearing gown and crown, no? At talagang nakangiti, libu-libong tao ang dumadayo para lang magpa-picture. Pero hindi alam ng mga tao, no? Kung tao lang siguro yung isang statue, hindi alam ng mga tao kung ano yung pinagdaanan ng isang statwa na ito. Siya po ay pinagpupukpok, no? Pinagwawasak. Ang daming hirap, no? Kung nakakaramdam lang po ng emosyon ng isang statwa. Pero grabe yung hirap, grabe yung pinagdaanan ng statwang ito. Ilang pukpok, ilang durog ang nangyari sa kanya para mabuo siya. At ito po ay kinukumpara ko lang sa buhay natin. Minsan ang dami pong pusong durog sa atin. Mga basag ang puso natin. Ang daming challenges, ang daming problema, ang daming iyak. Hindi mo maintindihan kung tutuloy ka pa ba kay Lord o hindi na. Pero kapatid, ito po ay isang testing sa atin. Itong mga paghihirap na ito upang maranasan natin ang magandang pag-asa na nanggagaling po sa ating Panginoon. Tayo po ay matutong magtiis, mga kapatid. Habang hinaharap po natin ang mga hamon ng ating mga buhay, matuto po tayong kumapit sa ating Panginoon. Kailangan po tayong manampalataya at patuloy na magtiwala sa ating Diyos. Amen? Napaka-importante po ng character. Character. Kailangan lumabas ang magandang character. Amen? At hindi po lalabas ang isang character, ang magandang character, kung hindi po tayo dumaan sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng mga hirap. Kailangan po nating pagdaanan. Maraming iyak, maraming testing. At pag nadaanan mo yung kapatid, magiging isa kang magandang lingkod ng Diyos. Lalabas ang magandang karakter na kahit anuman ang hamon ng buhay, mapagtatagumpayan natin. Amen? Dahil meron pong pag-asa. Merong pag-asa. Kapag nahubog ang magandang karakter sa buhay natin, merong pag-asa. Pag-asa na makaahon ka sa hirap,
pag-asa na mapagtagumpayan lahat ng mga karanasan o mga challenges, suliranin sa buhay mo. Amen? At habang gumaganda, lumalaki ang ating character, ang ating pag-asa sa Diyos ay nagiging mas matatag at kumpiyansa. Yan po ang kahalagahan nito, mga kapatid. Mga halimbawa po ng matatag na character, kung matatandaan niyo po si Daniel. Noong hinaharap niya po ang utos ng hari, ang character po ni Daniel ay grabeng matatag. Nagdasal po siya sa Panginoon. At kahit na ito po ay nangangahulugan na pagharap sa parusa, siya po ay itatapon sa napakaraming leyon. Amen? Ang isang puno po na may malalim na ugat ay hindi kailanman, mga kapatid, natitinag. Katulad ni Daniel. Ito po ay nakatayo sa isang matatag na pundasyon. At dapat po tayo ay maging tulad ng isang puno. Maging katulad ni Daniel. No, na nakatayo ng matatag sa kanilang pananampalataya. Sa ating pananampalataya. Amen? Katulad na lang po kung kayo ay merong isang mabuting kaibigan. Ang isang mabuting kaibigan po ay isang taong maaasahan mo na nandyan para sa'yo. Ano man ang mangyari, yon ang karakter na gustong buuin sa atin ng Panginoon. Amen? Katulad ng ating Diyos. Ano man ang mangyari, nandyan siya palagi sa atin. So bakit po ba gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng matatag na karakter? Gusto po ng Diyos na maging tulad tayo ni Jesus. At ipakita ang kanyang karakter sa mundo. Amen? Yung karakter po ni Jesus ang ipapakita natin, hindi karakter ng mundo. Kung hindi yung ginagawa ng mundo, ganun po ipapakita na hindi po. Kung ano ang karakter ni Jesus, lalo na kung tayo ay disipulo niya, kailangan yun po ang makita sa atin. At alam namin po natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos po ay gumagawa sa ikabubuti po ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Mga taong tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya tinawag ka ba, kapatid? Tinawag ka bang maglingkod? Amen? Ayusin ang karakter. Amen? Ayusin natin ang karakter. May mga pagsubok, pagdaanan dahil naniniwala ko magiging maayos ang ating karakter at magkakaroon tayo ng magandang pag-asa sa Diyos. Amen? Hallelujah. So sa atin po, ginagawa po ng Diyos ang lahat ng bagay para po sa ikakabuti ng atin. Dahil meron pong magandang layunin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Amen? So ngayon, ang kapangyarihan sa pagbuo ng matatag na karakter. So hindi natin magagawa po ang magandang karakter o yung matatag na karakter sa ating mga sariling lakas. So tandaan po natin, kailangan po natin ang tulong ng banal na Espiritu. The Holy Spirit is our helper, our God, na siya po ang magli-lead po sa atin. In Romans 5:5, sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na ibinigay po sa atin. Kaya po ang banal na Espiritu, mga kapatid, ay nagbibigay sa'yo, sa atin ng kapangyarihan upang magtiis at ipakita ang karakter ni Jesus. So kabaligtaran, kapag hindi mo kaya magtiis, hindi mo kayang walang self-control, amen? At hindi mo na ipapakita ang karakter ni Jesus, ang tanong, nasaan ang banal na Espiritu sa buhay mo? Amen? Madali pong malaman kapag ang isang tao ay hindi nalilid ng banal na Espiritu. Wala po yung self-control. Wala po yung pagtitiis. Amen? And I hope and I pray po, tayo pong lahat na mga disipulo ng ating Panginoong Hesus ay lumabas ang ganda ng karakter natin sa pamagitan po ng maraming pagsubok na iaalaw ng Diyos sa buhay natin. At ako naman po ay naniniwalang mapagtatagumpayan po natin. Ano man ang hamon ng buhay, ano man ang problema, kasama natin ang banal na Espiritu. Amen? Mapagtatagumpayan po natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Amen? So, ang conclusion ko lang po ngayong gabi, gusto mo ba na maging isang taong may matatag at consistent na character? Gusto mo bang maging maganda ang character mo?
Amen? Gusto mo bang kilalanin bilang isang taong maaasahan na sumasagot sa kabaitan at katotohanan? Hindi po ito madali mga kapatid, pero sulit po ito. Sumuko tayo sa proseso ng paghubog ng Diyos. Huhubugin po tayo ni Lord. Tuturuan po tayo ni Lord. Ang kailangan lang po natin ay mag-submit, i-surrender ang ating buhay, ang ating sarili sa Panginoon. At magtiwala po tayo sa Kanya na bubuuin niya. Anuman yung mga nawasak sa buhay natin, bubuuin niya ng mas may matatag na karakter sa iyo. Amen? So, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, marami pong salamat sa gabing ito na minsan pa kami po ay pinaalalahanan mo na anuman ang pagsubok na aming pagdaanan, anuman ang suliranin, anuman ang problema, Lord, alam po namin na ito ay mapagtatagumpayan namin dahil ikaw po ay aming kasama. Lord, patawarin mo po kami kung kami ay nagkukulang. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan kami ay nawawala ng pag-asa, kung minsan, Panginoon, kami ay walang self-control, na minsan ay parang kami ang nasusunod sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa gabing ito at hayaan mo na kumilos ka, Banal na Espiritu, sa aming mga buhay. Turuan mo kaming magpakumbaba. Turuan mo, Panginoon, kami na isurrender, Lord, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga nakikinig sa gabing ito, dalangin ko, anuman ang sitwasyon, anumang paghihirap, anuman, Lord, mga iyak na kanilang nararanasan sa gabing ito, Lord, iyakapin mo sila ng iyong Banal na Espiritu. Iparanas mo ang pag-ibig mo sa kanila, Panginoon, at ipakita mo na merong magandang pag-asa. At pagkatapos, Lord, ng lahat ng challenges, ng mga paghihirap na ito, kami, Panginoon, ay isang magiging matatag, Panginoon, na iyong disipulo. At dalangin ko, Panginoon, na makita sa buhay namin ang pangalan ni Kristo. At maihayag namin ang pangalan mo, Panginoon, sa maraming tao. Lord, pagpalain mo ang lahat ng naririto, maging ang mga nakikinig, Lord God, sa online. Bless them, Lord God. Guide them, protect them, Lord. Yakapin mo sila ng iyong Banal na Espiritu, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig, Panginoon. At dalangin ko, Lord God, na hanapin kanila araw-araw sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, Lord, na mabuild ang strong character sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone.